Hi mga Chang! Nurse K nga po pala ulit and welcome back to my YouTube channel. So for today's video or for today's vlog, long overdue vlog na to. Dapat by May or by June ko pa to na-post or at saka na-edit. Kaya lang, grabe kasi this past few months, sobrang naging busy ako. Ang daming naging ganap sa buhay ko, kung alam nyo lang. Pero wala. Sinisiw ko lang yon. So this vlog is about my New York license renewal, kung ano yung naging experience ko, yun yung i-share ko sa inyo. So ayun, anytime from now, today is August 18, 2026, it's a Tuesday. Anytime from now, lalabas na naman yung visa bulletin for the last month of this fiscal year, which is September. And honestly, hindi na ako umaasa na mag-move pa ito. And I don't know then for the next fiscal year. I'm just hoping na lang na magkaroon ng positive outcome for the next fiscal year. Kasi hindi na natin maipipilit ang mga bagay-bagay. Talagang maghintay na lang tayo ng tamang panahon. Hindi na ako i-include dito sa video na to yung workforce survey kasi confidential siya. Baka mamaya hindi siya talaga pwedeng i-post or gawan ng vlog. So siguro mag-aano na lang ako, ikikwento ko na lang or briefly magsabi na lang ako sa inyo kung ano yung mga tanong-tanong. And remind ko lang kayo mga chong at chang, again katulad ng mga DIYs ko, hindi ako eksperto sa kahit anong larangan ng pagdi-DIY na ito. Lahat po na naging proseso ko, ibinase ko lang siya sa mga nabasa ko sa Lefora, sa mga group chats na member ako. I think okay naman yung naging proseso ko kasi na-renew ko naman yung license ko. At the same time, na-receive ko na rin yung certificate from New York. So, ayan, i-share ko na sa inyo. At sana, itatry ko yung best ko na-explain or sabihin sa inyo yung mga ganap-ganap, okay? So, let's start! So, ito yung na-receive kong email from NYSED. Renewal notice siya. So, marireceive nyo to mga 4 to 5 months before ng expiration date ninyo. Tapos, dun sa bottom part, nandun yung PIN number. Tinakpan ko lang siya. Then, after nyan, i-click nyo na yung color blue na link. Then, pagka-click nyo nung link, ito ang lalabas yung Welcome to Registration Renewal. Yun, so take time na lang to read. Nandyan yung mga instructions, tsaka what to expect sa gagawin nating renewal. Then after nyan, lalabas yung login to renew your license. Take time to read na lang. Then dun sa profession, hanapin nyo lang yung registered professional nursing. Then yung license number ninyo, at saka yung PIN na nandoon sa email. Tapos, click nyo lang yung I'm not a robot, then log in. After nyan, ipoprompt niya kayo doon sa button na may inactivate license or renew license. So, i-click nyo lang yung renew license, yung green button. So, yan ang lalabas, yung workforce survey. So, itong workforce survey, hindi ko na ito sasama sa video kasi baka hindi talaga siya pwedeng i-post or gawa ng video. I-click nyo lang yung take the workforce survey. Pala sa workforce survey, parang kailangan siyang sagutan bago tayo mag-proceed dun sa license renewal. Parang more on na lang naman yun. Basic info nyo lang naman yung hihingiin doon, like yung RN license ninyo, high school education, nursing education, yung current nursing education, work status, professional satisfaction, tsaka yung demographic infos, yung mga birthday, ganun. Tapos, i-click nyo lang yung done doon pagka tapos nyo na yung survey. Tapos, ipaprompt na kayo dun sa pinaka-renewal process. Tapos, ipaprompt, pag done na kayo, katulad nito, yan, done na kayo, then babalik siya sa ganyan. Ang i-click nyo naman yung color green. Yung survey completed, tas continue with registration renewal. Then, lalabas yung business address selection kung saan isi-send, kung sa business, nyo ba, sa work or sa bahay ninyo. Then, ito ang lalabas. So, ayan, press nyo lang yung continue, then confirm, and then lalabas dyan yung magsasagot na tayo sa moral character.
Eto mga chong at chang, pagkabasa ko nung instruction, sinagot ko lang talaga siya as truthful as possible. Kasi pag nag-yes ka dyan, kailangan mo ng letter na meron detailed explanation. So anyway, isa-isahin natin to. Since your last registration application, have you been found guilty after trial or pleaded guilty, no contest to a crime like felony or misdemeanor in your or in any court? Syempre, no tayo dyan. Next, since your last registration application has any licensing or disciplinary authority revoked, annulled, cancelled, accepted surrender of, suspended, placed on probation, or refused to issue or renew a professional license or certificate held by you now or previously, or fined, censured, reprimanded, or otherwise disciplined you, syempre, no tayo dyan. Next, since your last registration application are criminal charges pending against you in any court, syempre no tayo dyan. Okay, next, since your last registration application are charges pending against you in any jurisdiction or any sort of professional misconduct, syempre no ulit. Okay, next, mahaba-haba ulit. Since your last registration application has any hospital or licensed facility restricted or terminated your professional training, employment, or privileges, or have any voluntary or involuntarily resigned or withdrawn from such association, basahin nyo na lang. Ang sagot is no pa rin. Then next, yung sa child support law, basahin nyo na lang din, medyo mahaba. Are you under an obligation to pay child support? No naman ako dyan. Eto, mga chong-chong, sa citizenship and or immigration status, basahin nyo na lang din. Ang sinagot ko dun sa are you a US citizen or qualified non-citizen as defined above? No. Tapos tingnan nyo may red na you have indicated that you are not a US citizen or qualified non-citizen. Meron akong kwento dyan mamaya. Pero yan yung in-answer ko. Since hindi naman talaga ako US citizen, tsaka nandun sa mga choices, wala din naman ako doon. And then, kinonfirm ko yung, I confirm that I am not a US citizen. Yan. Kinlik ko yan. So, dito naman po sa infection control, so, mahaba-haba. Basahin ko na lang yung question. Have you completed the required infection control course? Work within the past 4 years? Yes, yung sinagot ko kasi hindi pa naman expired yung infection control training ko. So, dun sa mandated child abuse training, yung question na lang din yung babasahin ko. Child abuse mandated reporters are required to have additional training to include protocols and guidelines on identifying abused or maltreated children with intellectual or developmental disabilities by November 17. Have you completed this training on or after September 1st, 2025? Naulit ko naman to. So, sinagot ko is yes. So, yun. Double check nyo na lang mga answers nyo. Then, press submit. Then, ito, summary lang to nung inansweran natin dyan sa under ng moral character. So, yun, double check nyo lang din kung yung mga answers ninyo. And then, meron dyan lalabas na, yan, yung affidavit with acknowledgement. So, isa-sign nyo lang dyan, magsisignature lang kayo, kopyahin nyo lang yung pangalan na nandyan, like Pamatigan, Catherine May Salvador, itatype nyo lang. Yan, tapos, press nyo lang yung continue. The next na to, ito yung contact information, kung may kailangan ba kayong palitan. Ano lang to, yung mga email address, yan, saka yung telephone number, phone number. So, itatype nyo lang siya. Yan, then press nyo lang yung continue. Yan, then after niya, lalabas na yung payment details through credit card, yung ginamit ko din. Yan, yun. So, mga tiyang ang binayaran ko dyan is $68. Tapos, ayan, lalabas yung parang transaction number ninyo. Then, another, na naman, summary ng pinagsasasagot natin dito. So, ayun lang naman. Yung naka-red na yan, na nasa box, explain ko yan mamaya sa before mag-end yung video na to. Pero na-resolve naman yan. So, mamaya.
naka-receive ako ng email from NYSED na pwede ko na nga daw simulan yung renewal ko ng naka-receive ako by May 12. Oh, no, March 12. Hindi ko siya agad na-renew kasi parang hinihintay ko yung cut-off ng credit card nun. Yun, hindi ko siya agad na-renew ko siya by May 10. And then, nag-reflect siya sa nurses by May 13. And by June 4, nakuha ko yung certificate ko na, yung green certificate, license certificate. So, i-click ko, pakita ko na lang dito. Saan dyan. Or after nito. So, ayun, mabilis lang din naman. Tapos, meron din ako napansin doon nung chinek ko siya sa NYSED. Hindi ko alam, parang naisipan ko lang siyang, naisip ko lang siyang i-check. Saan ba yun? Sa NYSED. Gusto ko lang siyang i-double check kung kamusta ba siya. Kamusta ba siya. Tapos, meron doon sa license, meron akong paid online and then OP review required. So, sinearch ko to, ano ba yung OP review required. Tapos, nandun lang pala sa ilalim, nag-explain siya. Based on one or more of your responses, Office of the Professions review is required before your registration is renewed. We will contact you regarding this matter, and once satisfactorily resolved, your registration will be renewed. Posted at, a new registration certificate mailed. Your registration will not be renewed for the new time period until the following issue is resolved, which is, no kasi, yung sinagot ko doon sa are you a US citizen or qualified non-citizen as defined above. Ayoko naman kasi magsinungaling. No naman talaga, hindi pa ako US citizen. Tsaka merong mga pinagpipilian doon, parang hindi naman ako pasok. Then, wala, na-resolve naman kasi na-receive ko naman yung certificate ko at the same time yung bago kong expiration date. So, na-resolve naman siya. Kasi ang hirap, parang, alam niyo, nakakatakot magsinungaling kahit doon sa mga simpleng tanong na yes or no ang sagot, diba? So, yun lang naman yung mga naging aberya ko. So, ayun lang mga chang. Yun lang. Doon sa mga certificate, since first timer ako na mag-renew, yung infection control training cert ko kasi, may nabasa kasi ako sa Lefora na within 4 years naman is pwede pa rin naman daw yun. Tinik ko si infection control at saka yung unang child abuse mandatory training noong February 2023. Tapos, pasok pa naman siya. At the same time, yung bagong update ng child abuse mandatory training noong January 2025, ni-renew ko naman siya ng mga March. So, yun, pasok naman siya. Tapos, doon naman sa mga second timer or sa mga, tawag dito, yung hindi na second, third, and so on, i-renew nyo na yun. Tapos, pag nakuha nyo naman yung certificate ninyo, i-re-upload nyo, not re-upload, i-upload nyo lang siya doon din sa NYSED. Tapos, if need nyo naman i-renew yung mga licenses, yung mga training cert ninyo, alam ko merong free, ilagay ko na lang yung link yung sa description. May free yung sa mandatory or yung sa child abuse mandatory training. Yung sa infection control, di pa ako sure pero dun nga sa isa, meron namang free. Pwede kayong mag-renew dun sa CEU Fast. Yun nga lang, may bayad yata doon. Hindi lang ako sure kung magkano. So, ayun. Sana nakatulong tong video ko. Pasensya na kung magulo yung mga explanation ko dito kasi hindi rin ako ganun ka-expert. Basta yung sa akin lang is pawang yung nabasa ko lang dun sa Lefora, dun sa mga GC namin. Yun. So, yun lang yung mga isi-share ko sa inyo. Other than that, we'll see kung may mga questions kayo, kung kaya ko namang sagutin. So, comment lang kayo dyan sa video na to. So, ayun lang guys, let's hope. Wow guys, yun lang mga chang, let's hope for this coming fiscal year. Positive na, sana wala ng mga aberya, sana magtuloy-tuloy na kasi lahat naman tayo, iisa lang yung ating goal. Yun nga, baka
punta sa Amerika dahil sa kanya-kanya nating rason, katulad ko, syempre sa family, also for my career growth, and kung ano-ano ba. So, thank you mga chang and mga chonga-chang. See you again on my next vlog. Please don't forget to subscribe, like, and share. And see you again on my next vlog. Bye-bye!